Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, America. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Isang magandang buhay sa ating lahat. At ngayon is Friday dito sa California or dito sa Amerika. So, yung masasabi ko lang guys sa buhay natin, maraming mga pinagdaanan, maraming mga blessing, maraming magagandang mangyayari. At kahit ano man yung mangyayari sa buhay natin, manatili tayong positibo. So, my topic for today is let go and let God. Why I saying let go and let God? Kasi alam ko sa buhay natin, hindi lahat puro saya, hindi lahat puro blessing, hindi lahat puro magagandang mangyayari sa buhay natin. May mga bagay tayo minsan na pinagdaanan sa sarili nating buhay, either personal, family, work, kung ano-ano pa. So, the most important thing in life, we let go. We let go and let God. Kasi si God lang yung nakakaalam ng ating buhay. So, ang pinakamahalaga sa buhay natin ay maging matatag tayo, na hindi tayo nawala ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, sa mga problema, nandyan tayo, patuloy tayo nagdarasal, patuloy tayo naging positibo sa buhay, at patuloy tayo naniniwala na there's always God will taking care of us. Yun ang pinaka mahalaga na gagawin natin sa buhay. So, pasensya na kasi medyo mahina yung boses ko ngayon. At meron akong allergy. And since last night pa, medyo hindi magandang pakiramdam. Pero I try na, ako kasing tipo ng tao na I love to go to work. Kasi ayaw ko yung naka-stay home. And alam ko na may magagawa kong maganda at kabutihan. And that's the most important thing in life na niwala ko, we let go and let God. Let go natin yung mga negativity sa buhay natin. Let go natin yung mga hurt feelings sa atin. Let go natin, pati na yung mga tao na nananakit sa atin. Let go natin lahat. Kasi kailangan natin minsan, you give free yourself from any negativity. Free yourself from stress. Free yourself na kung ano pa mang nangyayari sa buhay natin. Kaya always let go and let God. So, medyo na maaga ko ngayon nag-live kasi alam ko na medyo maaga kong makapasok. So, yung palagi nating isipin sa buhay na ang ganda ng buhay, ang ganda ng mga blessing na binigay sa ating sa araw-araw. At saka alam ko naman na pag let go natin sa buhay natin, sa mga bagay, marami tayong pwede i-let go sa buhay natin. Either tao, bagay, or kung ano man dyan. Pero ang pinakamahalaga, wag natin i-let go yung mga pangarap natin. Wag natin i-let go yung mga bagay na nakabenepisyo sa buhay natin. I-let go natin yung mga tao na nagko-control sa atin. I-let go natin yung mga bagay na hindi nakatulong sa atin. Kaya sa buhay natin, yun ang sinabi ko kanina, di ba? Let go and let God. Kasi yun ang pinakamahalaga. Na if you let go and let God, let go of your problem. And let God handle them. Kasi alam ko na ang Diyos na para sa atin, kinatulungan tayo, hindi tayo hinayaan kung ano may mga pagsubok na pinagdaanan natin ngayon, either sa health na yon, sa trabaho mo yon, sa business mo yon, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, kung ano man yan, let go and let God. Kasi God know what is the best for us. God have a greatest plan for us. Kaya yun sinabi ko kanina na let go and let God. Let go of your problem and let God handle them. Let go of your hurt. God will heal you, right? Let go of your let go your fear na huwag ka matakot. Let God sustain you. Let go of your worry, mga problema mo, mga worry, let go mo yan. And let God bless you, right? Yun ang pinakamalaga na kaya mo i-let go kasi isipin mo in the end of the day, sino ang pinakamahalaga na tao sa buhay mo? 'Di ba yung sarili mo, pamilya mo, o ang taong na totoong tumutulong ang nagmamahal sa iyo. Kaya yung mga tao na naninira sa iyo, hindi ka pinapaniwalaan, lalo kang dinadown, lalo kang, they're ruining your reputation, they put you down, they don't believe on you, stay away from them. Yun ang sabi na, stay away from the toxic people. Stay positive,
Surround yourself with amazing people, the people who truly love you, care for you, understand you, love you unconditionally, and will care for you unconditionally. Kahit sino ka pa at ano ka, handa kang tagapin, handa kang mahalin, yun ang pinakamalaga sa buhay natin. Kaya letting go, let God, it can help yourself na, kumbaga, kung i-let go mo yung self mo sa mga bagay na ano makatulong sa iyo, ano magandang gawin mo sa buhay, yun ang pinakamahalaga. Kasi alam ko sa buhay natin, marami pa tayong mga pagsubok na pagdaanan, marami din tayong pwedeng gawin sa buhay natin. Yung mahalaga, alam natin na paano i-let go yung mga sarili natin. Kasi yun ang pinaka-the best thing na gagawin natin sa buhay natin. You know, minsan sa buhay, akala mo yung mga tao na pinaka-strong, na akala mo, kagaya ng mga magulang natin, nanay at tatay, akala mo sila yung tao na walang problema. Akala mo sila yung taong walang dinarandam. Akala mo sila pa yung mga tao na parang wala lang. Pero hindi natin alam na yung mga tao na minsan na titingnan mo na parang inspiration mo, sila ang lalo na sasaktan. Kasi minsan sila yung taong pilit na hinihila. Sila yung taong pilit na sinisiraan. Pero sa kabila lahat, sila yung tao na patuloy na pinapakita pa rin ng kanilang kalooban. Kahit nasasaktan sila, kahit hindi na nilang gawin, pero they let go and let God. Kasi alam nila what is the best things in life. Kasi alam nila na kung i-let go nilang bagay na hindi nakatulong sa kanila, the God will helping them. The God will taking care of them. And the God will always with them. Kaya yun ang isipin natin, na hindi lahat na bagay sa buhay natin, merong mga tao nakaintindi sa atin. We cannot please everyone, but God is always there for us. Yun ang pinakamalaga na isipin natin sa buhay natin, na handa natin ipakita yung kabutihan sa buhay natin, handa natin panindigan yung karapatan natin, handa natin ipaglaban yung bagay na para sa atin, and we don't allow anyone to control us. You know, sandali lang ha, inom na ako ng coffee ko. So today, I'm so blessed kasi meron akong few more minutes to talk to you guys. At again, isang magandang umaga sa inyo, kung lalo na kung dito kayo sa Northern America. At isang magandang hapon sa mga ibang bansa. At isang magandang gabi, lalo na sa Pilipinas. Kaya isang live ko ngayon, isang magandang paalala sa ating lahat. Kasi alam ko, ramdam ko sa aking puso na hindi lahat ng tao nakaranas ng magandang buhay. Hindi lahat ng tao ngayon sa magandang situation. Kaya yun ang sinabi ko ng isang araw. Whatever our current situation, it's not our final destination. Kaya letting go, letting God. So kung ano man yung mga pinagdaanan nyo ngayon, mga pinagdaanan natin, either your health, either your family, though I said either finances, emotional, worries sa school nyo, sa work, kung ano mang bagay na yan, o sa mga tao man yan, let go. Let God. Kasi alam ko, kung i-entrust mo lahat ng bagay, ang Panginoon, you know what is the best for us. Minsan, ang isip natin, maliit lang yan, you know, pero ang isip ng Panginoon para sa atin, mas malaki. Kaya, yun ang kasabihan na, huwag natin isipin ang mga problema, kasi problema, maliit lang na bagay. Maraming magandang bagay mangyayari sa atin. Always good things and good reason happen for our life. You know, naniwala talaga ako na everything happened for a reason. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong basta-basta lang maniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Paniwalaan natin yung ano yung panindigan natin. Paniwalaan natin kung anong dapat at karapat dapat para sa sarili natin. At saka, always think in our mind and ourselves. And everything what we do, we always put God first. Because God is the center of our life. Take care first the kingdom of God and all the things shall be added to you. Kaya yun ang pinakamahalaga na gawin natin sa buhay natin. At saka, kasi pag ginagawa natin yun, maraming magandang bagay na pwede nating magawa sa buhay natin. Pasensya, hindi ko alam kung hindi ko mababasa yung mga message nyo. Pero I use my other phone. Nakikita ko, hello, good morning, or good evening, Helen Sopirable. And hello, Kuya Brooks. Isang magandang gabi po sa inyo dyan. And of course, hello, Miss Lali. At sa lahat ng mga nanood, we need to be thankful of our life. No, lalo na si Kuya Brock, I'm very thankful na hindi ko man siya nakita pa personally na malapit sa akin. I know I talked sa call, pero alam ko na isa sa mabuting tao na
pinapanindigan yung ano na karapat-dapat at tumutulong siya sa kapwa niya. Kaya I'm salute sa kanya at natutuwa rin ako na nakilala ko rin yung si Kuya Brooks. Sa mga, alam mo na yung mga kalingap, alam nila kung sino si Kuya Brooks. So thank you so much. At saka yung isipin natin sa buhay, letting go people in life na nakasira sa atin, it's the best medicine. Isa yung pinakamagandang gamot sa buhay natin. Letting go sa mga tao na nagbibigay ng kasamaan sa buhay natin. Isa yun magandang kumbaga kung sa tinanggal mo yung mga matinik sa ulo mo na masakit. Pag tinanggal mo masakit sa umpisa, pero at the end, maging okay ka, may healed din yung mga wants mo. Kaya letting go is the most important in life. Lalo na sa mga relationship na naka-experience ng mga challenges. Kung yung taong sinasaktan ka, huwag kang mag-stay dyan. Kasi yung tunay na taong hanggang ang tagapin, handa kang mahalin, hanggang kang intindihin. Kahit sino ka at ano ka at supportahan ka, huwag kang iiwanan. Yun talaga yung tunay na pagmamahal. Kasi ganoon din sa mga bagay, Kaya always think na, okay, i-let go ko, okay ba itong gagawin ko? Makatulong ba sa sarili ko? Ano bang the best na gawin ko sa buhay ko? Kaya ngayon, I be thankful for God na for the past 2 weeks of praying to God and thankful for God na every day, I do my meditation. I do my reflection in life. Ano ba yung maganda kong gawin? Kasi hindi tayo pwede manira ng kapwa natin, hindi tayo pwede magsabi ng masama, kasi pag may sinasabi ka, babalik din sa'yo. Kasi naniwala ako sa good karma and bad karma. So I rather to choose to say good things, I rather to choose to do good things, I rather to choose to the good thing in my future and my life and my family. Kaya yun ang paninindigan ko. Kasi kung minsan akala mo yung mga pinaglalaban mo tama, akala mo mga bagay na pinanawalaan mo tama rin. Kaya always time to meditate and reflect. Tama ba tong gagawin ko? Nakatulong ba to? Kung anong makatulong sa akin, maging masaya ko, na wala akong inapakan, meron akong karapatan, na malaya ko sa maganda kong gagawin sa buhay, I will let go with that. Kasi yun ang dapat kong gawin. Kaya again, mega shout out din sa mga taong nanood, lalo na si Rose Bayonito Bass. And of course, mega shout out po Helen Superable. And mega shout out din sa mga Team Brooks of watching me and Team Medic Community. And of course, sa mga, Woman of Hope supporters ko. Thank you so much, na ever since for 3 or 4 years na naging bahagi kayo ng buhay ko. Hindi ako iniwan. Kailan nandyan kayo lang sa paligid ko, lalo na sa mga supporter ko rin sa ibang bansa. I'm praying for you guys. We're not alone in this journey. We always remember, in our journey, we walk together, we pray together, we live together, we support one another. Kaya maganda ang buhay kung we always have a dream together, we work together, we love another, and spread love, kindness, generosity, instead of hate. Kaya iwasan natin manira, iwasan natin yung mananakit ng tao, yung mahalagawi to do something good things in our life. Kaya I'm so thankful that I made a great decision in my life, letting go and letting God. Let God to decide my life, and be thankful for all God blessing. And of course, lahat sa inyo, hi, hello, Lali, how are you sa'yo dyan? Kaya isang magandang bagay na ginawa natin sa buhay natin, magtiwala sa ating mga sarili, because the first ingredient of success is to believe ourselves, to believe in God. And ang pinaka-the best na gagawin natin, maniwala tayo sa ating mga sarili. The best na bagay na pagkatiwalaan natin yung magandang buhay, ang buhay na binigay ng Panginoon natin sa atin, huwag natin don't waste it. Huwag nating sayangin. Okay, guys? So today is Friday. I only have 5 minutes left, and let's put ourselves into the Holy Presence God. And then I cannot say mega shout out to everyone, but of course I want to mega shout out to Saint Nosney, Helen Superable, Kuya Brooks, Demi Matubang Jr., and of course Rose Bayanito. And kung sino pa dyan na hindi ko makikita yung mga name nyo, pasensya na kasi medyo ako farsighted, hindi ko makikita yung mga close sa akin, kaya kailangan ko talaga ng glasses kung magbasa ako. But always remember na mahal ko kayo, at salamat sa patuloy na pagsuporta, kasi ako naman may manonood sa akin o wala, I let go, I let God. I continue to do good things in life, kasi alam ko yung bawat boses, lalo ng boses ng kababaihan, pag may sinabi kang kabutihan, lalong
maraming ma-inspire, maraming mga tao na hindi mawala ng pag-asa, lalo na sa ngayon sa may mga health issue, emotionally, kung ano man yung nasasaktan yung mga damdamin nila, sa mga separation, sa mga asawa, sa mga boyfriend, sa kaibigan, yung mga betrayal, mga challenges, kung ano man yung karamdaman mo ngayon, let's pray to God na i-healed tayong lahat. You know, kasi kahit ako meron rin akong health issue na pinagdaanan. Sa mga hindi nakaalam, I'm stage 4 in my kidney. Pero hindi nakikita sa sarili ko kasi I'm very positive. At saka alam ko na I'm monthly monitoring with my doctor. Pero alam ko na God give me a life na para maging inspirasyon, na maging pag-asa sa mga tao, na maging strong tayo. Kaya kung ako meron akong naramdaman sa buhay na hindi ako sumusuko, kayo pa kaya na walang mga sakit, na okay kayo. Kaya we always live our life with our full potential. Let go and let God na mag-decide sa buhay natin. Huwag tayo manatili sa mga tao na ninira tayo sa atin. Huwag tayo manatili sa mga hindi magandang bagay para sa atin. Kaya we always spread love, kindness, generosity, at ang isang good time, kung ang taong tunay nagmamahal sa atin, tanggapin kung sino at ano tayo. Handa tayo ipaglaban, handa tayo tulungan at mahalin na walang kondisyon. Yun ang pinakamahalaga. Kaya I'm so blessed and thankful kasi sa buhay ko po so many years, marami ako nakikitang magandang realization. Lalo na yung mga book ko nakatulong sa akin. Yung meron akong book, I Am Worthy, Self-Care, i-share ko yun sa iyo. Kung paano doon ako, I always reflect and meditate in the end of the day. Kasi hindi lahat ng tao may gusto sa atin. Hindi lahat ng tao, kay pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, mag-suporta sa atin. Ang mahalaga, nandyan ka para sa sarili mo. Nandyan ka para sa mga pangarap mo. Nandyan ka, tuloy-tuloy gagawin ang kabutihan. At saka alam mo kung anong totoo, and the most important, that God will never leave you alone. Yun ang pinakamahalaga. Again, guys, thank you so much. And of course, mega shout out to everyone, sa lahat ng tao sa buong mundo. Kung sa Pilipinas man kayo, sa Saudi Arabia man kayo, sa Australia, sa America, sa Europa, kung saan man sulok ng mundo kayo, God bless you. At don't think about all your worries and problems. Think about God who's taking care of you. God have a great reason for all the worries you have, because God answered our prayer today. God will bless us every single day. God will protect us and heal us every single day. Thank you everyone. I love you all and see you next time. Again, ako ay si Analita Compureye, na kilala bilang Woman of Hope. Ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa, magtiwala sa ating mga sarili. There's always love and hope with God. Again, I love you all. Mabuhay kayo at maraming salamat. Don't forget to let go and let God will taking care of ourselves, all our worry, all our family, all the people around us. Everything totally surrendered to God. Thank you and stay positive, stay hopeful, stay resilient, and of course you will become ultimately successful in life. I love you and see you next time. Bye. And happy weekend. Have a happy, healthy, and blessed weekend to everyone. Bye.